Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Edukasyon ang matibay na pundasyon para maabot ang anumang pangarap. At sa bawat diploma, kasama dyan ang sakripisyo ng isang magulang. Gaya na lamang po ng letter sender natin, batid niya ang pagsisikap ng kanyang magulang mabigyan lamang silang magkakapatid ng magandang edukasyon. Ang sabi niya, Dear Dimples, magandang umaga, Ate Dimples. Panganay po ako sa 4 na magkakapatid, company driver po ang aking ama at janitress naman ang aking nanay sa isang public hospital. Dahil parehong hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang aming mga magulang, kaya naman napakahalaga sa kanila ang edukasyon naming magkakapatid. Lahat po ay ginagawa nila para lamang mabigyan kami ng magandang edukasyon. Ito po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon at motivation na makatapos na kolehiyo. Sa ngayon po ay graduating na ako sa kursong nursing. Nais kong masuklian ang lahat ng sakripisyo at pagod ng aking mga magulang sa aming magkakapatid. Mahirap pero ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya para maabot ang aking mga pangarap sa buhay at ng aking pamilya. Ate Dimples, paano ko ba ito maisa sa katuparan? Ano ang mga dapat kong gawin? Nagpapasalamat, Arnel ng Binangonan, Rizal. Una sa lahat, isang taos-pusong pagbati mula po sa amin dito sa Good Morning Kapatid sa mga nagsipagtapos at sa bawat magulang na nasa likod ng kanilang tagumpay. Congratulations po, Batch 2025 and the very, very proud parents. At para naman magbigay sa atin ng inspirasyon ngayon pong umaga, kasama natin si Kian Ro Isurda. Nagtapos ng Bachelor of Arts in English Language Studies noong October 2024 sa Polytechnic University of the Philippines with Latin Honors. Magna cum laude lang naman. Nako, welcome to Good Morning Kapatid, Kian. Hello po, Ma'am Vita. Kian, welcome to the show. Good morning po. And kanina nga binanggit mo na nagkasama na tayo before sa Kadenang Ginto. Yes po. And actually, nung pagkakakita ko nga sa iyo, ma'am, parang glow na glow ka. Ay, thank you so Kumbaga, much, Kian. Sa lahat ng artista nakita ko, ikaw talaga yung na pinakamaganda. Ay, Parang. Kian, thank you so much. Yun Okay, po. tapos na po ang interview namin. Yes. Joke lang. Joke lang, mga kapatid. Totoo, Oo. kasi kahit Ay, thank ipagkumpara kay Andrea Villanos at saka sa'yo, parang Ay, nako, hindi I'll naman, go with Dimples alam mo, Romana. hindi naman din magre-reklamo ang anak ko niyan. Sobrang Oo, okay mo, Tia. Hindi, alam mo, yung anak ko, syempre may pinagmanahan. Wow! Okay, nako. Eto na, bukod sa viral, dahil ang Kadenang Ginto, super viral before. No? Eto, nag-viral yung video mo kasama ang iyong daddy. Bakit naisipan mong gawin yun at ipasuot ang iyong toga at medal sa kanya? Actually po kasi si Daddy, frustrated po talaga siya makapagtapos before. Actually parang a months na lang gagraduate na si Daddy. So ngayon, hindi po siya nakapagtapos sa college. So sabi niya po, gusto niyang mga anak niya makapagtapos. And since panganay ako yung unang-unang makapagtatapos sa aming pamilya, trinay ko pong ipasuot sa kanya yung toga since hindi niya nga po yung naranasan. And good thing na lang bonus kasi meron ding medal na ibinigay sa kanya. Yun nga po yung medal na magna cum laude ko. Oo, grabe, no? Ano ang ibig sabihin para sa'yo na makatapos ka ng kolehiyo knowing na ang daddy really wanted to have that dream for himself as well? Kasi po kumbaga parang ang nangyari kasi kaya ang goal ko noon nakapagtapos ako, inisip ko talaga na para rin sa pamilya ko eh. Kasi lumaki kami, hindi naman kami mayaman, pero hindi din naman kami sobrang hirap. Kumbaga may mga times na parang hindi din namin alam saan kami kukuha ng pagkain o kaya naman isipin namin kung next week ba makakasurvive pa kami. So ang inisip ko, dapat makapagtapos ako ng pag-aaral since ito lang din yung parang yaman na ibibigay ko sa aking pamilya. At saka, para mabigay ko na din kung ano yung wish ni Mami at saka ni Daddy. So both kasi sila din nakagraduate ng college. But they both attend college po pero hindi nga lang talaga nakapagtapos. So kwentuhan mo kami, ilan kayong magkakapatid? Dahil kanina sinabi mo ikaw yung pinakapanganay. Ilan kayo at paano yung pagpapalaki sa inyo ng inyong mga magulang? Okay po. So ako po ay panganay sa 3 magkakapatid. Meron po akong 2 kapatid, isang lalaki, yung pangalawa po, yung bunso po ay babae. So yung pag nag-aaral po kami, hindi kami yung kailangan sasabihin ng tatay ko na kailangan ganito, top 1 ka lagi sa eskwelahan. Hindi. Kailangan lang ay maayos,
Tapos may respeto sa teacher, sa mga ka-estudyante namin. So hindi kami yung nape-pressure pag nag-aaral kami na kailangan ko lagi akong perfect sa score sa exam, hindi ganon. So walang pressure sa amin, ginagawa namin kung ano lang yung nakakapag-enjoy sa amin. But at the same time, kailangan alam pa din namin yung limitation kahit na walang walang kailangang expectation or kumbaga. iset na goal dun sa mga parents mo. Oo. So how important was it for daddy and mommy na magkaroon kayo ng magandang edukasyon at mapagtapos kayo sa pag-aaral? Siyempre, alam naman po natin na education talaga, ano mo yan kumbaga sandata mo yan sa lahat ng hamon sa buhay. Agree. So, Oo. pag wala ka kasi, ang daling-dali mo manloko pag hindi ka maalam sa lahat ng mga bagay. And even ngayon, kapag mga kabataan kasi ngayon, parang hindi na nila masyado na-value yung education. Mas more on social media na sila. So, dapat kasi ang gusto ng parents ko, parang traditional way of learning. So parang ang nangyayari sa amin ay sinusunod pa din namin kung ano yung binibigay ng parents namin. Kasi parang iniisip din namin, hindi yun para sa kanila. Para din yun sa amin in the future. Paano pag nawala yung parents namin? At least, di man kami masyadong mayaman sa pera, we have naman our utak para to share. Yes, Oo. Ito, you already said kanina na walang pressure sa kanila, no? Pero they work very hard, syempre si mommy at daddy, para make sure na maganda ang education Yes, ninyo. Para sa inyo namang mga anak, meron bang pressure within yourselves? Kasi 3 kayo eh. Nape-pressure nyo ba yung isa't isa na, naku, kailangan galingan natin kasi sila mommy and daddy. Talagang they work very hard for us. Siguro po merong ganon, pero hindi to the point na sobrang pressure kami. Ako naman, pressure ako kasi ako ang panganay. So, I need to do my part sa pamilya. Agree ako dyan, kasi ako panganay. So parang laging sinasabi ng tatay ko na, alam mo kasi kailangan gagalingan mo anak dahil ikaw ang lagi nilang titignan. Opo. Oo. At saka ang sinasabi sa akin ng parents ko na what if mamatay na kami or mawala sila sa mundo. Walang tutulong sa aming magkakapatid. Kami lang 3. And kung wala man ng parents natin, ako ang tatay yung parents nila dahil ako yung pinakamatanda. So ayun po yung naging motivation or yung one of the motives ko habang nag-aaral. And yung mga kapatid ko naman, hindi din naman sila insecure kapag merong na-achieve yung isa sa amin. Kasi pare-pares din naman po kami may na-achieve sa pag-aaral. Yung kapatid ko, graduate siya ngayon, noong last week lang, as with honors din. So magiging na siya, K-12 na. So papasok na siya ng grade 11 sa pasukan. Kapatid ko naman, even though hindi siya nakakapagbigay ng medal with mommy and daddy, madiskarte ang kapatid kong pangalawa. So magaling siyang magluto, doon naman siya nag-excel, doon ang skills niya. And then mabuti siyang estudyante sa sa kanilang mga teacher. Alam mo, naniniwala ko dyan. Kasi when I was a kid also, nung public school ako, parang it was so big to actually receive extra honors for what you do, no? Pero even for my kids, hindi ko yan kinasanayan na kailangan meron silang first honor, meron silang special honor. Parang gusto ko talaga mag-thrive sila on their own. And ako, nahusayan ako sa'yo kasi ikaw, binibida mo rin yung mga kapatid mo. And I like that. Kasi lalo na pagka panganay ka. At I will tell you, hindi lahat ng panganay ganun ka-responsable. Meron ding mga panganay na it takes a while for them to come by and really, be able to understand the meaning of role model. Ikaw, graduate ka with Latin honors. So, gaano ka proud ang mommy at daddy mo? Diyos ko, sobrang proud po. Nagulat ako na pagdating ko sa bahay, mas malaki pa yung tarpaulin namin sa bintana. As in talagang mas malaki pa yung tarpaulin ko. Tapos nakalagay sa taas ng bahay namin. So sabi ko, nagugulat ako pag lalakad ko pagbaba ng tricycle. Congrats, Kian! Uy, congrats mga kapitbahay namin. Sabi ko, di ko naman pinagsasabi na magna cum laude ako. Kaya pala, nakita nila sa bahay namin na napakalaki ng tarpaulin. So doon pa lang nakita ko na sobrang proud na proud yung parents ko sa akin. Na up until today, pag meron siya mga kaibigan na nakakasama, lagi niya akong pinagmamalaki na, ay, ang anak ko graduate yan na ganito, ganyan. Pero not into the point na they are bragging or nagmamayabang na. Ay, naku, ako naman, pwedeng pagmayabang. Basta, Yes, alam mo, ako lagi ko sinasabi, pagka meron akong pinagmamayabang na anything na nangyayari sa pamilya namin, basta ito hindi mo ninakaw. Ito ay pinagtrabahuhan mo, pinaghirapan mo, okay yan. Any life lessons lang, alam mo, dami ko pang pwedeng itanong, kaya lang limited ang oras natin. Any life lessons that you have for our letter sender na si Arnel? Ayun, since si Arnel ay hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral niya, meron ka pa mga days kung kailangan mong humapit pa, hapitin mo ng sobra and
thank you dahil hindi ka give up kasi may nagpapaaral sa iyo even though hindi talaga maganda man yung mga minsan araw mo, since alam ko naman din ang pag-aaral talaga sobrang sobrang bigat or toxic din. So buti na lang hindi ka give up. So pagpatuloy mo lang yan and advance congratulations sa iyo. And dun sa mga kabataan siguro, Ma'am Dimples, siguro wag nilang sasayangin yung pagkakataon na may nagpapaaral sa kanila. Totoo yan. Kasi pag wala nagpapaaral sa iyo, doon ka magsisisi na sana ginawa mo yung part mo na may part pa na nagpapaaral sa iyo. Kasi always na laging yung pagsisisi nasa huli. So ayun talaga yung lagi natin iisipin. At don't be hard to yourself. Oo. And when it comes to education, I always say, sa lahat ng mga kapatid po nating nanonood, it's never too late to start now, no? Kung kayo ay mga breadwinners kagaya namin at wala pa kayong pagkakataon talaga makatapos, pwede niyong gawin to. Basta ang importante sa lahat ay gagawin natin ito ng marangal, ng may integridad. Maraming salamat. Thank you very much, Kian, Ma'am thank you Dimples. so much for Thank you, being on the Beth. show and all Thank the you po. best to you, sa'yo at sa mga kapatid mong Thank you po. mahuhusay at kay Mami at Daddy. Yes po. Good job. Thank you very much po. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.